handmaids of the Lord. No? Tagaan ko ka sa Couples for Christ na mo matag sa second talk. Ang title sa second talk is Who is Jesus Christ? Actually, sa una, yan ko magkuga spiritual director sa Couples for Christ. Pero wala yung pwede kayo na nakahatag o talk sa Couples for Christ. So more on pag-attend na ito sa mga sacramental needs sa Couples for Christ o on some spiritual direction. No? So, dirira sa parokya ni Santo Tomas na nakahatag po sa isa ka talk which is Who is Jesus Christ? No? Okay. A very pivotal question para ka na itong tanan. Dili lang para ninyong mote sa Couples for Christ, pero sa tanan na nalimuha na mahimong Kristiyano, mahimong sakop sa simbahan ni Kristo, sa tanang nalimuha na mahimong kang mga maayong tao. No? So, kanang pag-ilang kang Kristo, it's very important na desire o struggle na ito atong panikamot kung magkanaan niya na kataya ang ato ang kinabuhi. Na kinahanglan kag meaning, kinahanglan coherence, na kinahanglan kag significance sa atong kinabuhi para kita mapadayonon. So matod pa ni Viktor Frankl, Dr. Viktor Frankl, nag-iwan siya, the search for meaning is a very powerful force to live, no? Kung wala galing kay sense of meaning sa itong kinabuhi, luya po ta, no? So, the more we have to anchor our lives on a very powerful foundation. Kung sa may pinaka-powerful foundation sa itong kinabuhi, kung dili ang atong Ginoo. So, atong paningkamutan nga faithful ta sa outline na naam ni PowerPoint, no? Paningkamutan nato although makahatag po na ginagmay ng mga adlib niini aron sa expanded nga interpretation din sa outline na ato ang pagkasundod. So who is Jesus Christ? So unsa may predicate niini? So kini nagsugod sa katong nag-journey si Jesus with his apostles going to Caesarea Philippi. This is a town in the northern part of Israel. While they were moving towards Inonkan sa Jerusalem, mga apostoles sa Panginoong Jesucristo, pangayuan niya sort of a healer, no? Or a sort of a survey kung sa ilang pagsunod kaniya, nagsabot ba ang iyang mga tinunhan? No? Kaya importante mo na, kung isunod lang, tanaw sa lang kung nakasabot ba yung ka. Unang-una yung pangutana na si Kunse, sa inyong nagdungog sa mga tao, kinsa man ko. So, kanang hearsay na information, sabihin mo sila, magod sa upan, ikaw kuno si Propeta Elias, ikaw kuno sa si Propeta Jeremias, ikaw kuno si Juan nga magkukundyar. So, dagan kay answer na mitumaw sa maong question. Kaya yun, ang Ginoo, may pivot, no? Siya, kung milisot siya, kung iyahang direktamente o pangutana yung mga kinunan, pero kamo, para ninyo, kinsa man po. So, kinsa man itindog anak. Si Peter, ningon siya, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Diyos. No? O ang atong Ginoo wala isang kinsa na nagsulti kanimo niini, kundi ihatag kini sa ato ang gamit nung na amahan. And I think this is a very important question para nato, no? Kaya kinsa man si Jesus nato. So, pwede tayong magkailan ni Jesus sa daghang paagi. For example, kay ako, ari man ko, nagtuon man yung theology. Tinunod ang tunga, magkaila tayo ni Kristo
from the point of view of studies, no? From the point of view of books nga ibasa, mas makaibalo ko o gamay kay kaninyo. Pero kung imo na ganita nga, who is Jesus Christ for you? It's a very critical question, no? Wala na nagpasabot na nakikila kaniya, pinagi sa libro, pinagi sa imong nadungog sa upan, pinagi sa imong pag-estudyo, kundi ang imong personal experience ng Kristo mo pwede pangutanan ni ini. For you, who do you say that I am? Kasi sa ato ang karong pag-undog ini, mauni question nga itulol sa ato Ginoong Kristo nato. Ibuno tali mo ang question, para ka lang to personally, isa man si Jesus. No? Kung bumasa sa Biblia, makaila dahil ka ni Jesus, di ba? O katong mga sige ng nabasa ng Biblia, kaila ka ni Jesus. Pero in the regular run of things sa ato ang kinabuhi, when it comes to the personal level sa atong pagkila, mamanino sa kaputang nga magkalahi ka yana. So ako dili ko makaingon nga I am much better personally related with Christ kay ninyo. No, dili ko magkapasigan ko sa ako ang kaugalingon. Kaya naman kay we are still in the process of fully knowing the person. It's ang ganit kung kamong mga magdiayon, no? Isa na ko ingon tangtungan, nagpuyo na mo 2 years, 5 years, 10 years. Pero hindi pa mo makaingon na fully nakasabot mo sa usap-usap ka ninyo. So naapay mga gray areas sa inyo ang knowing each other. So it is process-oriented. No, you are a work in progress ingon tangpunga. So in the course of time, hinahilay, makahilay kita ang Kristo. For example, kung man ito masulti kini mo ang topic, hindi na makaingon nga, uy, nagkailan ako kang Kristo. Now, I am secure sa akong relationship nito sa ang Kristo. Hindi yun. Ngayon, malimot anitan, hindi ato ang istoryahan karon uman sa crazy ka mga topics sa akong pag-aagihan. So, tingali, maluyan ganitan ni ini. Ang uban, makintan sa pag-ingon nga, ako naman, ari na po kutob sa third topic, sa third talk, ari na po sa fourth talk. Niya, mula ko tayo ko. Ngayon na po, naabot ako o 10 talk. Ako'y naman kaano. Kaya ko mabalik. Di ba? So, na ako yung mga inuntang mga challenges nga ito ang pag-agihan. Pero ang invitation ni Jesus ka nato karon, sabi lang, kung ako mo makaila ka nato karon. But if you keep my company, makaila mo ka nato. Kung malitin ang inyong pagsapit, ang inyong relationship, edi ka nato. No? So, muli, importante yung question na ito ang pagkatanawon. So, doon na i-exercise din sa atong outline nga pagkatabang nato, aron nga ato ang mag-ilo pag-ayo kung kinsa si Kristo sa ato ang kinabuhi, no? So, doon na i-exercise nga nag-ingon nga kanang 2 truths and 1 lie about Jesus, no? 2 truths and 1 lie about Jesus. So this is in preparation sa ato ang pag-deepen sa atong understanding mahitungod sa atong Ginoong Jesucristo, no? So ang una nga proposition diri, Jesus is born in Nazareth, no? Dahil he was born in a manger and he is a son of Son of God. No? Oh. So asa may tinuod ini, asa po'y lie, asa sayo, asa bakar, no? Asa may diferensya og lie og false. Kanang lie, intentionally gisulti nimo in order nga imo ang i-deceive ang tao. Pero yung kang false declaration, wala kay intention nga imong i-deceive ang mga tao. It's simply nga sa'yo pragyod ang imuhang declaration, no?
So tingali, ang ubang mga tao nga miingon nga Jesus is born in Nazareth, possibly it was not with the intention nga imong i-deceive. But probably, it was just a false declaration. Wa pa nimo nasabti pag-ayo. Pero, is Jesus really born in Nazareth? Ha? No. Asa man siya na-born? Ito sa Bethlehem. Nagitawag ko, ang meaning niya ng Bethlehem is a house of bread. Ang balay sa pan. Muna nga, dili ka masurpresa kung si Jesus mingon siya, I am the bread of life. Whoever eats me will have eternal life. Ganun man kay natao man siya dito sa Bethlehem. So mauni lie, no? That born in Nazareth. But he was born in a manger, no? Diin man yung manger dito sa Bethlehem, no? Kaya there was a big census nga gihimo, dayon ilista man ang mga ngalan kung asa ka imong kagikan, kung asa ka nga tribe. Sanglit kay si Joseph, he belongs to the tribe of David. Mauna nga dito sila to attend to be enlisted in the census. So during the time nga tuwa sila sa Bethlehem, nahitabo nga hapit na mo anak si Maria. O diin na siya dito sa manger. Natawa siya, nagiputos sa taon og nuog. Ito puyog sa mga baka o mga kanding na anso. So, he was a son of a carpenter. So, ang iyang amahan usa ka karpentero na mao si Jose. So, usually, mao'y kadaghanan na trabaho sa mga tao in the early in Palestine culture niya itong panahon. So another, he forgave sins. He never gets angry. And he performs miracles. So asa may false idea or lie? Huh? So he never gets angry. In reality, Jesus, like us, as a human person, nasuko ba yung ito siya? Diba? Yung ipanghibuan itong mga lamisa sa mga money changers, ipalagpot itong mga mananap, inyong ihimo ng balay sa kungamahan, kasama sa usa ka merkado. So nagusukot siya. Pero ang iyang kasuko, dili kasuko nga kanang out of entrance or unsa, ang iyang kasuko was a holy anger. Kaya nga nung ihimo inyong balay sa kungamahan o sa kamerkado. No? So he forgave sins. Daghan kaayo ang mga tao na iyang ipasaylo sa ilang mga sala. Una ni Ana mismo, si Maria Magdalena. According to the Bible, seven evil spirits were being expelled from Mary Magdalene. No? O si Zacchaeus, ang tax collector, the chief of tax collector din niya, Zacchaeus, dali agto kumupuyo sa imong balay karon adlaw. Di nakakinahanglan mo sa kadiya. O si Zacchaeus, na-converted siya. And for the first time siyang kinabuhi, somebody like the figure of Jesus Christ, invited himself to enter his house. Kung mao na nga itong ginoo niya karong adlaw, ang kaluwasan niya po tini balaya, kay gining hawa kawana kaliwat usab ni Abraham. So he performs miracles. So dagdag kayong mga miracles na gihimo sa itong Ginoo Kristo. Ikan sa wedding at Cana, ang tubig himo niya nga vino. Katong paralitiko, iyang giayo, ipatindog niya, katong mga butang, hindi nakakita, iyang giayo ang ilang mga mata, ug niya, dagdag pa kaayo. Bisan si Lazaro, iya paganing ibanhaw ikan sa mga minatay. Oh? So he died on the cross. He resurrected after 3 days. He will never come again. Asa may lie ini or asa may false ni ini nga declaration. That he will never come again. So
Kapait sa Kristiyanismo kung wala pa mabalik ang atong Ginoo, no? Kung dili pa siya mabalik, kung dili siya mabanhaw, kung sa may pulos sa Kristiyanismo, wala'y dili, no? Pero tungod kay si Kristo na banhaw gikan sa mga binatay, no? Kung niya, after he rose to heaven, he ascended to heaven, kay karang alawa, fiesta man sa Ascension, he promised to come again, no? Aron pagluwas kanatong tanan. So he died on the cross. Ang kilimatod pa ni San Pablo kung wala pa ang cross, kung wala pa namatay si Kristo sa cross, kawang lamang ang atuang pagtuo. Kapag tumungki si Kristo namatay sa cross, na ay sense, na ay meaning ang inyong kinabuhi. No? E diya sa cross, ipakita ni Kristo ang ultimate love of God. He was in control of everything. Ang cross dili sulagma, ang cross dili aksidente, dili usa ka emergency act of God. Nga, ay, ni-fail man na. So ato lamang after ni si Jesus, ipalansang sa cross, no. It was actually within God's plan that He died on the cross for us, to show us the perfect and ultimate love of God kanatong tanan. And He is resurrected after 3 days. So dunay mga historians karon who are in favor of the resurrection of Christ, na mag-provide ka na ito o dagang kaayo ng mga historical evidences na truly He rose from the dead. Although there are a few historians na mo kontra niini na He rose from the dead. And it started in the early days of the resurrection of Christ, nga ang mga kadakuan sa mga Hudiyo gisubornuhan tong mga sundalo nga ingnan ninyo nga ang patayng lawas ni Jesus gitawat sa mga tinunan nga gitadaan sila kwarta kanya mao na ito gipalakat hangtod karon. And many atheistic persons who consider themselves as intellectuals, they support that idea that Jesus never rose from the dead. So another two truths and one lie. Jesus is the Son of God. Jesus, fully God and fully man. Jesus is half God and half man. Asa may sayop ani? Asa may lahi ani? No, ang third, no? So Jesus is half God and half man. Pareho ba o kataw? Kataw ka ng mermaid. Ang mermaid, ang half ana is man. Ang tunga ana is fish. So muna gitawag ko kataw. Kaputol tao, no? Kataw. So si Jesus kaputol tao, no? Half man o half God. So kining maong lie was already resolved during the Council of Nicaea, no? And also in the Council of Chalcedon in the year 451 AD. So in the Council of Chalcedon, ipadayag na si Jesus is fully human and fully divine. So He has two natures. Duha ang kinaiya ni Kristo. Diyos o tao. Kanya kaning pagka-Diyos o tao ni Kristo is hypostatically united. Doon ay hypostatic union. No? O ang hypostatic union sa ato Ginoong Jesucristo idugtong sa usa ka person, a divine person, not a human person, but a divine person. So as a God, He shares in the nature of the Father and the Holy Spirit. But as a person that is divine, He is distinct from the Father and also distinct from the Holy Spirit. No? Kani giklaro ko din sa Council of Chalcedon, sa Council of Nicaea. Nga naman, doon may mga teaching sa unang panahon in the early days of Christianity na nag-iingon nga si Jesus is not really God. He is only a human being. Katong gitawag po Arianism, Arius, no?
He is not a God, He is only a human being. So na ay mga remnants sa Arianistic nga teachings. Makabalo na ta kung kinsa ning mga religious groups karong panahon na nag-ingon nga si Jesus dili Ginoo kun dili tao lamang siya. Okay? Kunya, two truths and one lie about Jesus. Jesus is our Savior. Jesus is risen. Jesus is an ordinary prophet. Asa may lie ani? Ha? So ang ikatulo, no? That Jesus is an ordinary prophet. So he could not be an ordinary prophet. Nga naman, kay he has influenced a lot of people. He speaks with authority. No, he speaks with integrity. And he speaks with power. And in fact, ang mga tao nga naminaw sa atong Ginoong Jesucristo, nakaingon sila, nakakumpare sila, na he is not like our teachers in Israel. Tungod kay ang mga teachers sa Israel, they would always quote from very important figures in the past. But when Jesus speaks, he speaks with authority. No? So, Jesus is risen. Nabanhaw siya gikan sa mga binatay. So dunay labi na kini mga Muslim, dito na sila, ito man yung mga Muslim na si Jesus is also a prophet. Pero wala sila mituo nga si Jesus usa ka Ginoo. Muna parang nila, si Jesus wala namatay diyan sa krus. It was another person who died on the cross. No? So, walay salvation through the death of Christ on the cross nga naitabo, because He did not die on the cross. But according to our Christian and Catholic affirmation, Jesus really is risen from the dead. As I have said, if you open the pages of the Bible, you have plenty of testimonies regarding the resurrection of Jesus, because He is not an ordinary person. He is God Himself. Jesus is our Savior. No? Giani siya sa kalibutan to save humanity, to save us from our sins. Walay lain nga makaluwas ka nato. Bisan ang mga dagkong mga gamhanang tao sa tibuok kalibutan, dili makaluwas ka nato. Dili gali sila makaluwas nato sa atong state of poverty. Isang pagdaghan pang mga economic o mga political reforms nga gihimo, walay mga dagkong tao nga makaluwas nato gikan niana. Much more kung mag-isgot at kabahin death, kabahin o sin. Mas labaw lang nga dili sila makaluwas ka nato. Pero Jesus Christ is given to us as our Savior. He made His life, His death, as a ransom. Mao'y piyansa para kanatong tanan, aron kita maluwas gikan sa sala o sa kamatayon. So, He is a lunatic. He raised people from the dead, and He performs miracles. No? He performs miracles. So naman, sa PowerPoint dili complete na. So he is a lunatic. Asa may sayop ini? Asa may lain ini? He is a lunatic. Kanang medyo buang, no? Kanang lunatic o nag-agad na sa bulan. Kung ang bulan gani, murag bulan nun, murag mutukar siya. O mag-agad na sa movement sa stars and the planets. So, muna makayon ka nga, hoy, murag marug bulan nun. E murag lain naman yung ipakita, lain naman yung panulti, lain naman yung mga actuation. So, ingon ba anak ba si Jesus lunatic ba siya?
If you open the pages of the scriptures of the Bible, you can see na si Jesus can never be said to be a lunatic. Why? Because all that he did, all that he said, all the statements that he issued cannot come from a lunatic person. It was totally coherent. It was totally everything that he said and performed totally cohered with his being a person who has the intelligence, who has the integrity, who has the power, and who has the essence sa iyang kinabuhi. So he could not be a lunatic. So he raised people from the dead. So there are a lot of instances in the scriptures when Jesus raised people from the dead. For example, katong sa kabata nga i-procession, a funeral procession, and the mother was crying. And that was her only child. And when Jesus met her in the road, ang atong Ginoong Jesucristo, iyang gihitap ang lungol o kunya, ang baka, ipatindog. No? O katong anak sa opisyal, nga ang iyang anak, himansyo na. O ang iyang mga sulugon ningon nga, ayaw nagpagtuwa si Jesus kaya ang bata, patay na. Pero si Jesus sa ningon nga, maayo na ng bata, tungod sa mga kong pagtuo. So pag-agto nila, what time mga naayo ang bata? Mga 1 o'clock. Kung maumatay panahon nga si Jesus, iyahanggi luwas ang maong bata. So there are many other instances in the Bible when Jesus raised people from the dead. He performs miracles. He performs miracles. Kung mangutana taniana sa atong tagsa kinabuhi karon, do you experience the miracles that Jesus performed in your life? Hindi na kinahanglan mo invoke ka sa veracity of the Bible. Mangutana ka sa atong tagsa ka mga kaugalingon. Makaingon ka mismo na I am a word of God's miracle. I am a product of God's miracle. In many ways sa ato ang kinabuhi, ikan sa ato ang financial nga situation, ikan sa atong physical, medical conditions, ikan sa ato ang family condition, relational conditions, everything. We can always claim that Jesus really performed miracles in our lives. So in order to get involved really with somebody, we have to know the person very well. And I think this is true in any relationship. For example, mga couples. Ay kung ina nga, paghimamat ninyo sa inyong pagkamagtiayo, lingon mo nga, uy, okay na, magninyo na da. Diba? It took some time really to make a decision. So you have plenty of time to discover the person with whom you wish to be a partner, with whom you wish to be a husband and a wife. No? So say it will take 5 years, it will take 10 years. Maabot na lang mag 12 years, wa pa maghihapon, nagbulag naman noon. So I have a friend, no? Naa siya, doktor ko yang gika-uyab sa una. And it took them more than 10 years. Pag-abot sa 10 years, mura tingali sila o nawad na o gana sa usap-usap. Nagbulag ay noon sila. No? Munang ayun yung padugay-dugay sa pag-uyab. No? So you have time, 2 years or 3 years. Kung tanaw ninyo nga wag mo kasabot yung tawana, yun, exit na. No? Ayaw, nagpadugay-dugay. Eventually, mo expire na siya. Sige kag padugang, pareho man naglakinan o kanang lakjak. Sige kag padugang, alam mo, lapong expire man una. No? So, si Jesus is giving us an opportunity to know Him very well so that we can establish a deeper, lalong na relasyon sa atong Ginoong Jesucristo. So, Jesus of history and Christ of faith. So, we want to know Jesus from the historical perspective
and the perspective of faith. Kung imong ka Jesus of history, this is the Jesus who walked in Palestine, who walked on the earth, who had parents with him, who had a particular situation in his life. That is the historical Jesus. And when we talk about Christ of faith, we are talking about the dimension of our understanding of who Jesus is. The faith of the apostles, the faith of the early Christians, the faith of those who started to preach about Jesus, pagsangyaw kanila. So they have a very different interpretation of the Jesus. So, kining duha ka aspect sa atong Ginoo, Jesus of history and Jesus of faith must always come together. So, dili nato kini magulat. Kung atong i-emphasize pag-ayo ang historicity ni Jesus, eventually we just make him the same as the other historical persons, no? But he has another dimension. Jesus is more than any man who walked on this planet. So first, Jesus was born in Bethlehem of a virgin named Mary. So remember in the Annunciation, ang anghel miingon kang Maria, ihimo ka na inahan sa manunubos sa kalibutan. And Mary responded positively, I am the handmaid of the Lord, be it done unto me according to your word. So from that moment on, he gestated in her womb our Lord Jesus Christ. Then he grew up as a young carpenter in Nazareth. No? So usually, in ancient times, kung ikaw, ang imong ginikanan, unsa sila, may tendency nga masunod nimo ang trabaho sa imo ang ginikanan. And since the foster father of Jesus was a carpenter, Joseph, so he learned the craft from his father Joseph. So he grew up as a carpenter. He grew up as a carpenter in Nazareth. So there was one topic being on Jesus, Joseph, and the sacrament of confession. So the pangatag ito kabahin Joseph and the sacrament of confession. So saan na ito pag-connect ni si Joseph and the sacrament of confession? But in fact, in the whole Synoptic Gospels, there was actually no words that came out from the mouth of Joseph. No? Ilong kayo si Joseph, he was a very simple and humble man. So how can we be associated with the sacrament of confession? Pero ang katong speaker, mahay kayo siyang pagkasulti ningon siya, Joseph was a good carpenter and he made good confessional boxes. So now, let us talk about confession. No? So he was a good carpenter. So he was never more than 150 kilometers from his home. No? Kaning 150 kilometers ikan sa Pasay, moabot ka sa Tanhay. So that is 150 kilometers. So doon ra kayo. So he was not able to reach that point. So meaning to say, nga si Jesus, while he was on earth, he was even ingon mas ubos pa sa 150 kilometers ang iyahang pagsuroy. No? So, dili siya nakaingon nakalupog sa tibuok nga ang uban nga mga tao din kalibutan nakaabot na Europe, nakaabot ng Amerika, nakaabot ng mga Asian countries. So daghan na nasuroy. Pero si Jesus was never beyond 150 kilometers from his home. So he did not have a school like Socrates, Plato, and Aristotle. So kining Socrates, Plato, and Aristotle, mga ancient philosophers ni sa Greece.
So, sa unang panahon, basta if you are a teacher, you must have a formal school. And students will be coming to you in order to learn the craft of philosophy. Muna sa una in the ancient Greeks. So, Jesus, as a teacher, wala gyud siya iyang kaugalingon nga school, no? So people simply come to him and ask for some questions in life, important questions, asking for consulting him in whatever issues nga na di sila nahimutan sa ilang kinabuhi. So he did not have an army like Alexander the Great, but he was a magnetic leader. So naabay army si Jesus? Wala, no? Pero wala siya political o military power, but he can bring people to himself, no? Kanang dunay type of leadership nga kanang transactional leadership nga musunod mo na ako because I will give you a reward, no? Pag ginuutan mo, tagaan mo reward. O mag-dili mo maginuutan, dili mo tagaan o reward, no? Kung dili mo matagaan ayuda, kung dili ninyo ni mahimo. It's transactional. Pero, na a type of leadership, no, that is transformational. Diin ang imuhang inner strength, ang imong inner power and authority, maoy imong puhunan that brings people to yourself. So, in that sense, you are a magnetic leader. Ug mao na ang leadership ni Jesus. He was a magnetic leader. He brings people to himself without using any pressure, without using any material or political things in order to force people to follow him. Simply his own inner strength. No? So here it comes with price of faith. Si Kristo diha sa ato ang pagtuon. So Jesus forgave sins. He was always questioned by the teachers of the law and the leaders of the Jews. You are committing a blasphemy. Nagpasala ka sa Ginoo nga naman kay ikaw nagpasaylo og mga sala. When in fact, only God can forgive sins. Pero nga itong ginawa sa miatras, asa may sayon sa pag-ingon nga, indog, katong paralitiko, o dada ang imuhang ihigaan, or your sins are already forgiven. No? So meaning, ang pagsabot sa una, kung naa kay sala, na binagdag kong sala, connected na sa imuhang sakit. O ang imong sakit, connected sa imuhang sala. So kung dako kang sala, ang imong sakit bugat po. So mo na understanding sa una. So mingon na nga itong Ginoo, asa may sayo? Asa may sayon? Ang pag-ingon ba nga ipasaylo ng imong sala? O tindog, ay nanaayon ka na. Remember that the Son of Man, the Son of God has power on earth to forgive sins. Kung paano gihimo sa ato Ginoong Jesucristo, He forgave the sins of great sinners. So Jesus claimed to possess all power in heaven and on earth. All authority is given to me by my Father. No? Heaven and earth is my domain. Not only heaven but also on earth. Not only on earth but also in heaven. That was why in the Feast of the Ascension, Jesus rose to heaven. He assumed to heaven. He ascended to heaven. O dito, matod pa sa ato ang claim sa pagtuo na naglingkod siya sa tuo sa atong sa labitnon nga amahan. To continue to judge the world, to judge people, to guide and enlighten people. Nga naman, because He has the power to save us. He has the power to bring us with Him into heaven. Because that authority is given to Him by His Father, having shared the same divine nature. So Jesus claims straightforwardly to be God. No? He claimed to be God.
kanang debate tali sa mga atheist o sa mga atheist o mga Christians, mga believers, mga theists, ningon sila, open the book of scriptures and you can never read a line there that Jesus claimed to be a God. But that is a false claim. Kaya in fact, Jesus himself said that I am God, no? And people also, like Thomas, like many others, when they prove the divinity of Jesus, claim to be, you are God, no? And in the Gospel of John, when he said, before Abraham was, I am. So sa wala pa si Abraham, ako, na anak. So kung sa may tawag mo ni anak, ordinaryo lang ang tao, hindi. He must be God because he claimed to be existing before Abraham became a man. So is Jesus liar, lunatic, and Lord? Nakabuang ito ang PowerPoint. And knowing Jesus and becoming a Christian. So, kanang pagka-Kristiyano, it's not just because nabunyagan ka. Ang pagka-Kristiyano is not just nga kita kanunay nagsimba. Ang pagka-Kristiyano wala nagpasabot nga doon natin mga cross nga ato ang ibutang sa ato ang dugan o nagsigita o bitbit o gusaryuhan o naapil ka o mga ingon kang mga procession o niya naghimon kang mga devotions. These are actually very good things yung i-practice na to. Pero dili na maoy ingon kang the ultimate criterion in truly becoming a Christian. But it's deeper than that, no? It's deeper than that. Kaya naman, because to be a Christian means that you have to accept Jesus as your Lord and Savior. Maunay bukang bibig sa mga born again and other fundamentalist Christians. No? That when you accept Jesus as your personal Lord and Savior, you are already a Christian. You are already saved. No? Niya kitang mga Katoliko, mahadlok ka nga mo gamit niya ng maong claim. Ingon, basig niingon sila na protestante ka. Basig niingon sila na born again ka. Eh, nag-isgot man ta nga Jesus is Lord. But that is the ultimate criterion sa atong kinabuhi. Kung naa kay personal relationship ng Kristo, ato siyang gidawat nga atong Ginoo sa atong kinabuhi. And we took our clue from Him as to how we live our lives. We commit ourselves to Him in faith, hope, and love. That makes us truly a Christian. No? Truly a Christian. And everything would just issue from that. To be a Christian, if you have faith, if you have hope, if you have love, you cannot just stay passive. No? That faith in Jesus must be shared with others. That faith in Jesus must be shown in your own life. When you commit yourself to Jesus, in serving Him, in loving Him, and in continually bringing Him to others, mauna ang pagtimaan nga ikaw usa ka Kristiyano gayon. Isang pag wala kay pendant dere, isang wala kay crucifix sa imong dugan. But if you live a life of hope, of faith, hope, and love, kana, you are already revealing your own identity as a Christian. So Jesus' entire life is salvific. It is through the cross that Jesus reveals His true identity. No? So, si Pope John Paul II, he is also a saint. Ang primero niya nga encyclical letter na isulat entitled of
Redentor Hominis, nilatin nga title, pero ang meaning ana is Redeemer of Man. So, in that book, ang main thesis ni St. John Paul II mao nga Jesus is the image of God. In Jesus, we know who God is. If before we do not have a face of God, but now in Jesus, we see that God has a face. Because He is the ultimate representation of God. So kaniadto in the Old Testament, ang Ginoo nagpatawag og mga sinugo, mga propeta, sila si Moises o ang mga judges in the Old Testament in order to bring His message to the people, to represent Him. But in the new order of things, Jesus is now the ultimate servant of His Father in order to bring us the message of the truthfulness and veracity of God. Remember that niya anang katong istorya kabalin sa mga mag-uuma, sa mga saop nga gibilin sa tag-iya sa uma. Kunya after some time lakaw siya, kunya gusto siya nga mangayo og ining mangayo og pahin sa iyang uma. So, ngadto sila, kay mga pahin, gipatay nila, katong gisugo sa agalon. Dayon, sunod na pong grupo, gisugo sa agalon, kay mga pahin ang agalon. Gipatay gihapon sa mga gipangdunalan, gidala ngadto sa gawas sa suda sa ilang uma, ang katong sinugo sa agalon. Kunya sa katapusan, ang iyang anak nga bugtong mao'y gisugo sa pangayo bugbahin sa iyang amahan. Kung sa may bihimo nila, ang ilang reaction, niya na ang sumusunod sa uma, niya na ang sumusunod sa property sa amahan. Ato siyang pagapatyon, kay kung mamatay siya, maato na ang uma. So dili na ka matawag og mga sito na mga saog, no kita nagyoy tag-iya. So, ang ipasabot ni Ana nga ang Ginoo nagpadala daghang mga sinugo, prophets, judges, si Moises, uba pa, mga patriarchs. Pero in the new times, in the new order of things, si Jesus mao'y gipadala. Pero sa may gihimo, sa mga tao kang Jesus, ipakay siya ilansang sa krus. Pero diha sa krus, iyang ipakita ang iyang tinuod na identity. Nga naman kay, gibuntog niya ang kahong sa sala o ingon man sa kamatayon. So ang krus, gihimo sa itong Ginoong Jesucristo na iyahang trono. Gihimo niya ang krus na trono. He was in control of everything. Kana bitang ilansang sa krus, magkuha man na, ilang man ang i-curse ng mga executioner nila. Mamalikas man na sila. No? Basta ilansang sila sa krus. Pero when it was the turn of Jesus to be crucified, wag kita nakadungog o pamalikas sa atong Ginoo. He was just very silent, like a lamb na dadon ngadto sa ihawan, kay ihalad. So, si Jesus was like that. In fact, ang first word na migbungad sa baba sa atong Ginoo, Father, forgive them for they do not know what they are doing. Amahan ko pasayduan sila, kay wa sila nasayod sa ilahang ibuhat. So, kana namang tao nga in control of everything, mao na mga tao nga great, mao na mga tao nga magninimos, ang ilang magnanimity, ilahang ipadayag. So, kanang tao gani nga bagulbol, tao gani nga mubo kayong tolerance sa ilahang mga problema o mga kasakit sa kinabuhi. Dili kita makakita og grace o greatness ng mga nga tao. Pero if you are in control, di kasabang kag mayo sa imuhang bana, di kasabang kas may asawa sa imong asawa, pero kalma na kayo ka. Gisuklan kasi mong anak, pero wa yung kami sagpa. Ipasaginlan kasi mong kaubas trabaho, wa yung ka makaro. No? Wa yung ka mibalos, kana nagpakita sa imong greatness.
ug ang divinity of Jesus is revealed on the cross. And even on the cross, in His pain and suffering, He was able to love us. Natapos na, amahan ko, itugyan ko ang akong espiritu nganha kanina. Natapos na ang misyon sa akong paghalad sa akong kinabuhi para sa imuhang katawan. So the cross is the means by which we can truly know Jesus. Huh? Pero sa atong eksperyensya, mulikay ba yung bita o cross? Diba? Mulikay ka niya na. Ang cross, can be translated sa imong mga problema, sa imong mga responsibilities sa imong kinabuhi. Nagpasabot na sa imong kaaway, katong mga tao nga di kaganahan, katong mga tao nga imong di likay-likayan. Maunay cross sa imong kinabuhi. Unya, ganahan ba kang matubang sa tao nga kaaway, kanunay nagsulti dautan batok nimo? Diba? Ningon, ay magpanahon ni Kristo, panahon naman ron sa mga alisto. No? Ngano mag-antos man ko, nga pwede man ko nga mahimong hayahay. Kano mo dawat man ko katungdanan, hayahan akong kinabuhi. Mo nagpanahon nga magpili o mga leaders, ang uban magpalayo, mugawas, magpasangin o pangi dito, ngano man. Kung mapilian mo niya ko ana ron, no? Mapait ako sa ako ang kinabuhi, no? So, ang cross di ay mauna ang paagi nga kita makaila ng Kristo. E kung si Kristo nag-antos sa cross, ikaw po, nakabalo kang muantos huyong kaniya. Bisan taliwala sa imong balatian sa imong sakit, makaingon gihapon ka, Lord, kung ikaw may naghatag niini maong sakit, ang akong pag-antos karon, ako ning iduyok sa imong pag-antos diha sa cross. Kung akaron Ginoo, Jesus, ang akong anak problematic kayo para nako, ang akong kasakit sa akong anak, ako ning ikuyog sa imong kasakit diha sa cross. No? Kay kini pas-anon. Online, diyan ko na iparin nga, nag-ingon nga. So, kinsa katong dunay mga krus, palihog lang kay atong blisingan. Sa dili pa ko mahumas misa, sumban, gadalag mga krus kay pa-blessing sa pare. So, na may usan nagkapasaan sa iyahang asawa. Ito mo na, dili krus akong ipasabot. Ningon man ang bana nga, kanino ko asawa, padre, mo ganit krus sa akong kinabuhi. Ang mauba? Mamani cross sa ako ang kinabuhi. So ang cross, not necessarily literal na cross. No? Ba nagpasabot nga, ala, magpasaan tag cross. No? Parehaan ng uban mo volunteer panahon sa station sa the cross. Sa Dumaguete, Cathedral, magpasaan tag cross, may bugata kayo. No? Kung maunay mong pagsabot o pagpasaan sa cross, literal na kayo na. Suspending, dastagan pang bugat na cross sa imong kinabuhi. Mga anak ko, 5, may mga anak din ang tuon ako. Kapilan ako gidool o ginikanan nga problema kayo niyang anak. Niya, magsulti siya, murang lubos makasumpay sa mga pulong man, kaya iyang kaguol, no? Kaya iyang anak din ang tuon niya. Tulisupon pag yun siya mismo sa iyang kaugalingon nga, anak, napag-ianak kaningon, paawa diri sa akong balay, hindi pa ni mo ang balay, no? So, pakita kayo na, no? Dili lalim, dili sa yun. Pero kung mapasaan na ito ng mga butanga, then we can truly say, I am a Christian. I know who Jesus is. He is my Lord and my Savior. And I share with the cross that He carried. No? I share, nakaambit ko sa iyang cross. Indeed, ang pag-antos ni Kristo sa cross is real. Hindi imaginary. Real kayo ganat. Kaya ako mismo, makaingon ka na naka-pasan ko ka sa iyong cross. No? Now, you become a authentic Christian.
authentic ang imo ang pagka-Kristiyano. So when we truly know Jesus, when we take Him as our Lord and God, when we develop a personal relationship with Him, then we become truly Christian. Pero ay mo ka-discourage kung makaingon mo ron nga, murag layo naman ko ni Ana. Ayaw ka-discourage. Si kantok pagani ni. O pagani mo makaboylo, o pagani mo nahimo o household, wala po nahimo nga sa ka-community, kung yung surrender dayon, ayaw. Kaya ang Kristiyano, dili produkto sa usa ka overnight process, but we are a project in progress. We are a project in progress. Yung Ginoo, ako pa tayo nga o pasensya sa matagusan nato. Ako mismo dili ko makaingon nga perpekto sa akong pagkapari. Uy, daghan pa kayo kong mga kakulangan mismo sa akong pagkapari. No? Daghan pa po kayo mga area sa akong kinabuhi na angayan ako nga developon pa. Pinagi sa grasya sa Diyos. So dili diya na makabot nimo. Pero to be consistently in progress, we need to anchor our lives in Christ or in Christ. Diya kaniya. Muna mo, ingon mo nga, utob ra ko dili kapoy na kaayo. Imo, bibiya ka sa anchor sa imo kinabuhi. No? Pareho ra ka og sira. Kanang sira, makalisog-liso na nga naman kay naamay hinges na amay bisagra. Pero ang bisagra, makuha kanina, kung sa may tabo, ang maong sira, hagba yun na. So si Kristo mao'y bisagra sa atong kinabuhi. Ayaw palayo niya, ayaw surrender. Tinuod, lisod ang pagsunod kang Kristo. But that's the only way to salvation. That's the only way to share with Jesus the reward of eternal life. Kinabuhi na walay katapusan. So mao na ang atong kinabuhi mahimo na yung lahit kaning atong kinabuhi na atong gipuy-an kanina. So muna yung uban makaingon, pray or buy, pay. Karon nausap lagi ka. So una, iyo ka mapundos balay. Sige ra kag atong dispo. Sa una ka lang imuhang mga dagang ariyos, dagang ay kag mga kunintas, imuhang kamot, tinagana kayo prusilas ng mga gold, ano ba? Pero karon, wala nga lagi na mo. Simple lagi kayo sa imong pagkatao. So, musmay na kami ngon tungod manggod ni Jesus. Sa una, kusugay kag mga way sa imong asawa. Mangulata pa gani. Sa una, sige ra ka og dula og tungit ug madyong. Di nyo ka mapundos balay. Pero karon, faithful na kayo ka sa imong pagkabana o sa imong pag-asawa. Ano nakabiya? Kung sa may sekreto ni mo nga nakabiya na kag-inom-inom o barkada-barkada. Tungod kayo ni apil makasbo for Christ. Nagsugod na magkaila ni Kristo. So, from now on, your life is totally different than the life you lived before you encountered Jesus Christ as your Lord and Savior. Isa may dili, may mong ganahan-anan. No? So I encourage you, I inspire you to continue in the walk. No? Continue in the walk. Continue to be guided by the Spirit of the Lord Jesus Christ. Next Sunday will be Pentecost Sunday, and Jesus promised us His Holy Spirit to guide us. E kung mag-inusara ka, di ka makalahutay sa atong journey, na kinahanglan ka o guidance, enlightenment, strength, and power from the Holy Spirit. Makaabot yun sa inyong destination. I hope that helps, no? Sa inyong pagpamalandong karon, no? So, according to St. John Paul, it is Jesus that you seek when you dream of happiness. He is waiting for you when nothing else you find satisfies you.
No? So kanang mangandi kag kalipay, dili na lang kay imong personal na desire. You must have been inspired by the Spirit of God to desire happiness. Because when you reach the peak of happiness, there you will find the God who calls you up. He is the beauty to which you are so attracted. No? In life, naitawag na to good, true, and beautiful. So these are the characteristics of reality. Reality is true, good, and beautiful. So kung mo desire ka tag truth, mo desire tag beauty o goodness, nagpasabot ka na that you are closing in with God. Nagpaduol ka kaniya. Kay God is the ultimate good, the ultimum, the sumum bonum ang Ginoo, the ultimate good. He is the ultimate beauty. He is the ultimate truth. No? Ug mao na nga ang uban nga mga truth na naglibot nato, they are only prefigurations of the real, true, good, and beautiful na mao ang Ginoo. So it is He who provoke you with that thirst for fullness that will not let you settle for a compromise. So siya mao'y nag-alsa, siya mao'y nagtukmod kanimo nga mo-desire yung ka ni anang mga butang na iya sa Ginoo. So it is He who urges you to shed the mask of a false life. So usahay, nagmaskara mong yun ka, no? And I think maka-identify ka ni Ana. Ako sa akong kagalingon nga kinabuhi, makaingon ko nga there was a time na puno-punos maskara ang akong isunsod. Dili ko ako sa akong pagkatao. But eventually, I realized, no, nga kanang to live a life, to live in falsity, that is the worst, thing that could ever happen to you, no? Kanang pag-angkon sa atuang kabuyang, pag-angkon sa atong sayo, pag-angkon sa atong pagkamakasasala, kulting isura tayo. Pero that is the only way to freedom. That is the only way to discover our true self, created in the image and likeness of God. So it is He who reads in your heart your inmost genuine choices, the choices that others try to stifle. No? Kung papilion tang mga butang, kung kita ray adton, mas mupili ka niya itong sayon, mas mupili ka niya itong mga butang na walay unod. Dili makahatag na itong kalinaw ug security sa atong kinabuhi. No? Pero kung kita mo desire na gyud sa tinuod, mo desire ta sa gugma sa Dios nga maoy maghatag na tong security, kana nagagikan lamang sa Ginoo mismo. Although there are other entities who would try to stifle that, ilang tukon, ilang pugnan, pero di ka maabot ni anak. So ayaw anak, no? Kay wala na kay time niya. Dili wala na kay time na mo niya, mukuyog na mo. No, kung mao na imong pilion, no? Muna ginaingon nga God is a killjoy. No? Na if you choose God, ang kinabuhi pa na ka, magulaan na ka, daghan na kayo pagkapait, wala na kay barkada, wala na ka sa imong mga hobby sa una, imo na nabiyaan. Killjoy ng Christianity. Killjoy na si Jesus. But St. John Paul II tells us na ang genuine choice na tunimon is to choose Christ. Because He alone can give us the finality of joy and peace and security sa atuang kinabuhi. So, ato nang himuon na maoy angkor sa atong pagkinabuhi sa kanunay. So, what it means to be a Christian? So, kanang na-answer naman na, no? Ato? To be a Christian is to have a personal relationship with Jesus. Personal relationship with Jesus. Kay Christian is a person of faith, hope, and love. Faith is not a function of the intellect, but faith is the function of the heart. No? It is a function in which you give yourself totally to God, accepting His promise sa imuhang kinabuhi. No?
And when you declare faith in God, you begin to gestate in you a kind of an embryo that the fulfillment of that promise of God is beginning to be realized. Itungod kay ang Ginoo dili man bakahon. Kung unsay gi-promise sa Ginoo nimo, matuman kayo ka na. Sama sa gi-promise ng Abraham, biyahe ang imong syudad, kung dili lakaw ngadto sa lugar nga kuyakan nimo. Si Abraham ba sa kabalukusan ni padulngan, pero he believed. Ug ang iyang faith mo ay nag-justify mismo ni Abraham. And everything that God promised came into realization because he truly believed. And hope, ang hope is the theological virtue in which you live the promise now, today, believing that that promise will finally be realized. So, muna nga ang ato karong theme sa Jubilee year, Pilgrims of Hope. O galit, Pope Francis, naningon siya, hope will not disappoint us. Di ka maka-disappoint ang hope din nato. Nanuman, tungod kay ang hope is already the beginning of the fulfillment of God's promise. No? Tumaw lang katang-tao galing nga hopeful, isang paog ang kinabuhi dili maayo, isang kinabuhi buga kayo. Pero iya gihapon gipuy-an nanuman kay eventually makalabang siya ni anak to its final fulfillment sa iyang kinabuhi. Love. So the Lord knows those who are His. He is waiting for you to embrace Him with all your heart and for you to be called His an authentic Christian. That is in 2 Timothy chapter 2, verse 19. No? So, ningon dili nga, ang faith is a gift from God. No one can go to the Father, mato pa ni Jesus, except through me. You will know the Father if you know me. So it is a gift. Karon kay inyong pag-apil niini sa CLP. Hindi ni imong sulagma nga naa mo diri karon. Gitawag mo kang Kristo. To go out from your comfort zone. To move from the familiar to the unfamiliar. So kining maong domain, unfamiliar tayo ni para ninyo. But anyways, ibiyaan ninyo ang inyong familiarity and you enter into the zone where you do not know, like Abraham, what will happen in the next pila ka Sundays kung sa kayo may tabunin eh. Pero but now you believe that God calls you out like Abraham. Just trust in the Lord, trust in Him, and everything will go well with you. That is the attitude of an authentic Christian. Share karon sa iyang personal experience about Jesus sa iyang kinabuhi. Okay? Huwag ba kung taas pa kayo? Taas kayo, no? Oh. Taas kaya akong isulin. Anyway, pinapa mo yung sharing na. Kuman-anak na pa mo yung group sharing, no? Anak. Anyway, kung lang. Take time lang yun. Take time lang, no? Ay, nagdali-dali kayo mga dugmo mo. Okay? Okay, thank you very much.